Mga kababayan, mag-ingat tayo dito sa katulong sa Malacanang. Tayo ba? Hindi ba ang dapat mag-ingat ay ang mga nakatira sa Kamangyang? Malay natin, itong katulong sa Kamangyang ang kinausap ni VP Sara para gumanti sa kanya. Di ba may kinausap si VP Sara na kapag may masamang nangyari sa kanya, dapat tsugihin ng taong ito si Liza Tanas, si Ngiwi Jr. at saka si Tambaluslos. Right? Sino kaya yung inusap ni VP Sara? Kamag-anak ba niya? Asawa ba niya? PSG baga? Empleyado baga sa Kamangyang? Or baka housemaid? Or katulong sa Malacanang? Pero hindi yon. Okay? Dapat mag-ingat hindi ang mga nakatira sa Malacanang, kundi dito sa katulong sa Malacanang. Siya ay katulong sa Malacanang noong panahong ang nakaupo pa ay yung senior. 21 years in my life and still 21 years na nasa posisyon yung senior, di ba? Kaya mag-ingat din tayo. Baka itong junior or the junior ay gumawa ng paraan para ma-extend pa ang kanyang 6 years. Dahil the junior, pagkatapos ng termino mo, mag-ingat-ingat kang paggala-gala sa Pilipinas. I think magmamigrate ka naman. Malamang titira ka ng London. London, London, London? London, 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 sabi nung kanta. Kasi nandun na yung bagman nyo yung si Taning, di ba? Tapos si Taning nagpapahiwati, gusto daw niyang lumipat ng New York. Natural, pwede siyang lumipat ng New York. Baka talagang tinatamad na mag-aral. Dahil very New York naman yung kanyang boss, right? Very New York. Baka talagang kung tatanungin si very New York, mas gugustuhin niya sa Anemika kaysa sa London, London, London. Right? Although mukhang may mga nakaimbak na yan doon sa London. Kasi ang sabi ni Taning, meron siyang bit-bit na 100 kilograms pabalik ng London, London, London. Anong bagahe ang daladala mo, Taning, papunta ng London na 100 kilograms? Samantalang ako, bigat-bigat ng maleta ko, hindi man lang ako umaabot ng 25 kilograms, bakintol na nga ako ng bonggang-bongga. Kapag ako nagta-travel, kay Taning, ano ang bibitbitin mo pupuntang London? Mga galing mga ukay-ukay na na winter coat. Anyway, si Taning kasi nagpahiwatig na gusto nang lumipat ng New York. Baka nagde-decide na itong si Very New York na pagkatapos ng 6 years ay sa Anemika na lang. Kaya lang meron siyang iskandalo sa Anemika. Anyway, nasa West Coast naman yun. Nasa California yung iskandalo ni Very New York, no? Naging Very LA siya ngayon. So, nasa West Coast naman, nasa East Coast naman ng New York. So, baka makaramdam naman siya na siya ay safe. Pero mga kababayan, itong Ngiwi na to, sana huwag niyang ma-extend ang kanyang 6 years term dahil I think gagawa naman ng lilikha ng galit sa taong bayan yan. Huwag ka nang magtagal, hindi ka naman magaling. At least yung tatay mo noon, mahusay naman mang budol. Kung marami namang nakaw noon, marami namang projects. Given na marami na ipatayo ang magulang nung Nyodik dahil nga 21 years syempre marami siyang ipapatayo, di ba? So, kailangan may legacy, eme-eme. Kasi kapag ikay tumatagal sa pwesto, tapos wala kang ginagawa, ay baka mapalayas ka ng taong bayan. So, abang-abangan natin, baka yung remaining 3 years ni Ngiwi, magpatayo siya ng kung anik-anik. Baka magkaroon na siya ng flood control projects, baka matigil na ang baha. Ewan ko lang kung willing siya magpagawa ng mga flood control kinemilatik, tanggapin na raw natin ang katotohanan na this is the new normal. Ito na raw ang new normal na binabaha tayo lagi. Kayo. Diyan sa Pilipinas. Okay. So, going back, sino itong katulong sa Kamangyang? Magtaas ng kamay at mag-comment sa comment section kung napanood nyo ang pelikulang Made in Malacanang. At kung nakuha nyo at kung naintindihan nyo in the end of the movie, at the end of the movie, kung sino ang katulong sa Kamangyang. Okay, I'm gonna give you a little bit of sino ba yung mga cast na ito ng Okay. Sino yung mga cast ng Made in Malacanang, mga kababayan? Or yung movie na dinirect ni Daryl Yap na pinroduce ni Prutas ni yung
Yay, baba. Okay, ayan, sino-sino ba sila? So, ang gumanap na Irene Marcos, si Ella Cruz, si Cesar Montano, ang gumanap na tatay, si Robin Padilla, saan ko siya napanood? Siguro sa part 2 na. Christine Reyes, gumanap na prutas. Mangga. Si Beverly Salviejo, si Manang Biday, ilukat mo man. Yun yung isa sa maid sa Malacanang or katulong, kasambahay sa Malacanang. Ganun kasi ang tawag dati no, sa mga kasambahay. Si Rufina Gorenes naman, si Imelda Papin, si Carla Estrada, si Santa, isa sa mga Chimney Aa, and many others. Si Diego naman, si Bongbong Kinemelatik. Diego Loizaga. Si Ma'am Elizabeth Oropesa Freeman ang si Nanay Lucy. Si Giselle Sanchez na makaduterte talaga hanggang sa ngayon. Salamat naman. Si Corazon Aquino. So, yeah. Mga kababayan, kung napanood niyo yung movie, alam niyo kung sino ang tinutukoy na maid in Malacanang. So, may 3 star na maids doon. Si Beverly Salviejo na si Biday, si Manang Lucy na si Elizabeth Oropesa, at saka si Santa na si Carla Estrada. Sila yung maids in Malacanang. Maids, plural, 3. Ang title ay maid. Katulong. Iisa lang. Sino yan? Mga kababayan, sa mga nakapanood ng movie, alam nyong si Mangga ang maid in Malacanang. At hindi yung sina Biday, sina Lucy, sina Santa. Sa movie na yan, pinalalabas ni Mangga na siya ay alila, na siya ay trabahante ng kanyang tatay. Sa madaling sabi, parang martir ang dating ni Mangga. May mga katulong sila, pero siya lagi ang trabaho ng trabaho. Siya lagi ang nagde-decide. Kasi yung tatay niya, nilugmok naman ng lupus ba yon? Nagkasakit si di ba, si Senior. And then si Imeldific, wala na, parang lutang na rin, iyak-iyak na lang, no? Nilulusob na sila ng taong bayan, pati ng mga makakaliwa, ay hindi ayaw umalis ng palasyo at hindi nga nila kayang iwan ang material na bagay. At ang kaharian na pinamumunuan nila. Or at least yung palasyo. So si Mangga ang aligaga, 'di ba? Para sila yung makatakas ng palasyo nang nilusob sila ng mga tao. Siya yung siya yung nagmamando kung dapat na bagang i-distribute yung pagkarami-raming pera para I think sa mga kapitan yun eh. May doon sa movie na sa part 2 na may isang parang baul na puro pera, punong-puno ng pera, bundles of money. At sabi ni Mangga, ba't nandito pa yan? Ipamigay nyo na yan sa mga kapitan or sa mga volunteers ng election kuning-kuning. So siya yung aligaga. Sa madaling sabi mga kababayan, since sa ngayong panahon, wala na yung senior, ang nanay naman parang may Alzheimer's or wala na, hindi na nga yata nagsasalita, right? Si Imeldific. Parang ulyani na rin si Imeldific eh. Wala na nga interview si Imeldific, no? Wala na. So, sa pamilya nila, mga kababayan, si Mangga ang reyna. Si Ngiwi, lampa naman eh. Yung isa naman, yung Irene, tahimik. So sa pamilya nila ngayon, si Mangga ang powerful. But, just like the movie, she's pretending as if she's martyr. Siya ay mapagpakumbaba. Kung siya ay hino-hostage ngayon ni VP Sara para siyang maamong tupa, right? Bait-baitan, playing victim, playing outcast, playing as if itsapwera siya ng pamilya kasi ang dating ay sukang-suka sa kanya or inis sa kanya ang mga loyalista dahil nasa side siya ng mga Duterte. So parang para siyang ape. Tama? Ang dating niya parang ape. So, maraming maaawa.
Hindi ko sure kung itong mga double agents na nangampanya for her nung nakaraang elections ay may napapala sa kanya or naaawa lang or nabubudol niya na siya ay kawawa talaga kasi tinanggal siya sa bagong alyansa ni Ngiwi, di ba? Yung mga senador, tinanggal siya doon. Naligwak siya sa banga. Therefore, kinupkup siya ni VP Sara at in-endorse ni VP Sara together with Camille. So parang kawawa yung dating ni Mangga. Ang dating niya ay nagsaside lang siya sa tama kaya siya dikit sa mga Duterte. Pero again, mga kababayan, yan ang pinakamatalino sa pamilya nila ngayon. And ever since. At sabi nga, minanan niyan ang pagiging tuso ng kanyang tatay. So, sa movie na yan, feeling alila siya. Kinategorize niya yung movie niya as an underdog, as alipin ng pamilya. Kasi dapat prinsesa siya. Kasi panganay na babae, right? Panganay nga ba? Ay mukhang marami ring anak sa labas yung senior. Anyway, baka panganay ni Imelda, right? O, sige. So, yung galing ng tata, yung katusuhan, yung talino, namanan yan. Imposibleng underdog yan, mga kababayan. Gets? So, dapat mag-ingat si VP Sara sa isang yan. And again, pag-uusapan natin maya-maya, pati itong trabaho ni Kaufman, parang pambubudol na rin. Okay? Si Mangga, buntot ng buntot kay VP Sara, hanggang sa The Hague, baka kinakausap niyan ng palihim si Kaufman. Kaya ang Kaufman naman, tatamad-tamad. Pag-uusapan natin maya-maya yan. So, again mga kababayan, kung ako sa aming magkakapatid, magkakaiba kami ng level of intellect ng kapatid ko Magkaiba rin yung uri ng aming intelligence, mga atit kuya. Lahat tayo matatalino in our own ways. May matalino sa atin sa music, may matalino sa atin sa space, may matalino sa atin sa numbers, may matalino sa atin pagdating sa kalikasan, may matalino sa atin sa physical activities, mga atleta, may matalino sa atin sa logic, at kung ano-ano, siyam nga yan, ang pagkakalam ko, siyam yan na klase. Okay? Pero sa aming magkapatid, ang kapatid ko, magaling siya sa diskarte. Street smart considered ang kapatid ko. Ako parang book smart kasi hindi nga ako palalabas nung kami mga bata. Hindi ako mahilig lumabas. Hindi ako nakikipagkapwa. Hindi katulad ng kapatid ko na lahat yata kayang pakibagayan. Even my mom, ganyan, ano? So, pero, pagdating sa diskarte, mga ate at kuya, sa buhay, ako yun. I mean, ako ang masusunod. Alright? Pagdating sa survival, again, ako yun. Panganay, and sa tingin ko, at least, mas matalino sa kapatid ko when it comes to academics. Okay? Si Mangga, matalino yan. Tuso. Panganay. Imposibleng underdog yan. Imposibleng kawawa yan. Dahil gets ko siya, and shout out sa mga panganay dyan. Kahit pa kayo ang nagsakripisyo sa inyong pamilya, hindi kayo ganun kasi yung naging nangyari sa amin Inunang makapagtapos yung kapatid ko bago ako. No, nagsakripisyo ako. Ganyan. Siya na muna. O akala ko hindi na ako makakatapos. Pinilit ko lang. May mga panganay sa atin na nakapagpatapos ng lahat ng mga kapatid, pero siya hindi. Dahil kailangan niya magtrabaho. Kailangan na niyang dumiskarte sa buhay. Okay? So, pagdating sa survival ng pamilya, lalo't katulad ni na Mangga na wala na yung tatay, and then yung nanay ngayon ay ulyanin na, sino sa tingin nyo ang didiskarte para sa kanilang survival? Si Ngiwi? Si Irene na patago-tago at ayaw sa limelight? Si Mangga yan. Kaya lahat ng kilos ni Mangga calculated, pinag-aralan. At yan yung playing victim, playing kawawa, yung pa-demure ni Mangga, huwag kayong maniniwala dyan. Kasi may mga kakilala si Mangga
na nakilala ko rin at alam nila na tuso yan at masama ang ugali. Dapat bang mag-ingat si VP Sara sa isang yan at sa mga tulong na ibinibigay niya? Nabubudol na naman ba si VP Sara katulad ng pagkabudol sa kanya ni Ngiwi noong 2022 at ngayon ay si Ngiwi hindi naman matalino eh. Right? Tamad, may bisyo pa. Eh yung isang yan matalino. Kung si Ngiwi nabudol si VP Sara, hindi kaya mas kayang budulin ni Mangga ang pangalawang pangulo? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Actually hindi lang si VP Sara ang binubudol niyan, mga tat kuya, tayong lahat.